Nga igsoon, mga kagilang ko din na sa Dios, grasya bendisyon sa atong langitong amahan. Sa gihapon, maanawta ka na itong tanan, o welcome ning lain na sa mga hugna, nining ato nga Bible study, din sa kahanginan. Musta nyo nga panimbahon gahapon, unta ang Ginoo, mo't nga panalangin nini. Amo adi sa Davao, by the grace of God, maayo kayo, tungod kayo na natudlo na wali ang kamatuoran. Salamat po da, Brother Babes Lausi, ato ang igsoon din sa church nga nagdala sa atong doctrinal class, no? Second service. Pastor, pagaw-pagaw na lagi po ka, lagi ni mo igsoon, mo ni inggiyon sa kong anak ba nga mo rest ka pa ana sa imong tingog sa aron nga makarecover. Pero sa mo ni mo igsoon nga namag yung mga panginahanglan, no? Bisahan nato atong mga kaigsuonan, mga churches and missions, nga mo imbitar nato nang itong niaging Bernes, no? Gani, nakatabang to sa ila si Pastor Aluad, si Brother Daniel Usab, no? Brother Daniel, o si Brother Edwin Bungkalis. Salamat sa pagatiman na Brother Edwin, Mrs. Bungkalis Usab, no, Esther. Then, again, salamat kayo, Pastor John Rufon, sa kang Stella, o kanyo tanan din ha, kaigsunan, Brother John Arbastro Sab, sa kang Mrs. Arbastro, no? Nga diin, nagapadala pog saging, karon siguro mo ibis, mahinog-hinog ni, mato ni nga, kuhan kong mahinog, pero kung dili, mahinog maghapon yun ni, no? John, kumusta mo dia? Salamat ha. Congratulations sa pamilya po day nga Ropo, Pastor John Rofo, no? Ang usa silang mga kabataan nga nag-take sab sa Teachers Board examination, nakalusot sab. Praise God, no? Muna ako nakita ang magsoon. Basta katawhan gani si Ginoo, unya magtinarong, ginatubag yun ang mga pagampo, no? Mao ginasagad. Ay, tabo. Then, salamat, Brother Lawrence again, ha? Salamat kayo, Brother Lawrence Bing. Kumusta mo diha, ha? O, of course, Pastor Ray Jaris. Ato ni mga kaigsuonan, no? Nga alipay ta nga ang bulaton din sa Davao Oriental nagapadayon. Oy, ato nga training, ha? Ako ni pag-awag sa ato nga mga, labi na sa atong mga men, no? Nga diin, karong July 25 ta, diha ta sa Buso. July 25, that is Friday, no? Alaon na sa hapon, diha ta matugsab sa mga misyon, then hantod na pagka ugma, no? Akong gi-encourage atong makaigsunan di sa Davao de Oro, Davao Oriental, no? Bisan pagani di sa Davao del Norte. Brother Kaputi o sa Brother Larry, tugod siguro makakuyog po ni, no? Okay, sige, igsoon. Uy, happy birthday di ay. Happy birthday, karong adlaw. Si Ginilyn Basino, nga birthday. Happy birthday, happy birthday Ginilyn, ha. O, pangkatuigan, hatag ka mo sa Ginoo. Masupod mo din sa US, no? Atong mga kaigsuonan, pamilya ni Chingo the Best, mga kabataan, even nila ni Christy, ni Jeremy, Gigi, o, of course, no? Nila ni Durang, Diraop, ug sa tibok ka pamilya. Kanyo nga tanan, Brother Roger, Galing Roger, kumusta ka? Karong sunod buwan, namin din na sa Surigao, no? Kausan na Pastor. July 11, about mi sa Surigao, o July 12, that is Saturday, ang ato ang Bible Seminar din ha, no? Musa, Brother Kenneth, kumusta nyo panimbahon gahapon, no? Yan po nato ni Brother Kenneth nga, dunay gamiton sa Ginoo, mo ayuda sa bulaton nato din sa Surigao City, no? Bulo ko nga hago kay nang gikan kantilan, nya Surigao kada semana kamo ni Ross. Pero on the other hand, ko ato sa mga tanawon, it's a privilege, no? Pribilege yun nga nabitang gamiton tas Ginoo. Kinibitaw atong pagwalis radyo bisan og kanang kapagaw na ta. Pero salamat yun ko sa Ginoo nga niya si Lemuel, no? Ang youngest son nga nagtabang ni mga buluhaton. Pastor Roy, kumusta mo ha? Doon lang po tayo magkita karong bulan sa Agosto,
O Brother Lando Sab, kung paibalo niya ko ha, Brother Lando, Pastor Jan, kung dayon atong Bible Seminar, no? Din sa kanana ang South Cotabato, Pizza 13 mo na bakante na ko nga adlaw, no? Pizza 13 unya 14 diha sa kanana ang Marvelous Coronadal, no? Surala di ay kung madayon na, no? Bible Seminar na to diha sa Surala. Kay maigsoon tata sa pagampo atong panugyan sa Ginoo tantang bulaton karong adlaw. Let us pray. Father in heaven, salamat sa imong grasya gugmag kaluoy. Dalaygon ka gyud Dios sa walay katapusan, panglihok sa imong taliwala, labi na gyud sa kaluwasan nga walay bayad Ginoo. Salamat Amahan, kalampusan sa panibahon gahapon, sa pasa kang Lemuel na nag-preach din sa mission sa Kalinan, Brother Pandolo dito sa Asuncion, Brother John Ruben din sa Labon, sa pagani Brother Christopher din sa Tanuwalang, o sa bang panamong mga kaigsunan nga nagahago Ginoo sa yung bulaton, Brother Nilo Iwag sa Dalisay. God bless ka Ginoo. O Amahan, nagampo ako ng mga panalanginan bisa pa sa Ginilin na naga-birthday karong adlaw, padangat sa ginustaghan pang mga katuigan. Bless of Lord, ang mga kabataan, si Charis, si Bimboy, si Lemuel, sa iyang pag-work din sa law firm ni Sir Raymond. O usab Ginoo kung pagampo sa mga nagbalatian, o Ginoo extend mo imong hilinghan. Bisan pa negosyo nila ni Brother Imon, Mr. Aning, Ginoo Norting, Lord pala ka mag-bless nila ilang mga health conditions. O sa tanan na mga workers o mga missionaries, bless ang mga makaming schedules. Even Lord, karong Sabado, ilan ni Pastor Freding Thanksgiving, ikaw Lord mag-bless nini. Mahan, amo ni mga pagpasalamat kanimo. Even Ginoo sa pagtuon sa banamo sa impulong, kauban ni Attorney Lemuel. Father, salamat sa imo kayo. Okay, may agkarungganan, balik na mo diya kanimo Dios. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Binasa na may ning usa ka awit din atong yung padayong Brother Lemuel, Attorney Lemuel ato. Praise the Lord. Salamat sa message ato ang special song. Sige mga igsuon, mag-adto kita sa ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. For our meditation this time, kindly open your Bibles on the book of Jeremiah, chapter 17, verse 5. 17 verse 5 sa Jeremiah. Ingon diri, Thus saith the Lord, Cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departeth from the Lord. Sa Bisaya nga version, Jeremiah 17:5, kaingon diri, mao kini ang giingon ni Jehovah, tinunglo kadtong tao nga nagasalig sa tao ug nagahimo sa unod nga maoy iyang bukton ug kansang kasing-kasing mibiya kang Jehovah. Daghantag kamatuoran nga makuha out of this short text. Jeremiah 17 verse 5. Una, ato makita diri mga igsoon, ang unang rason nganong matunglo, ma-curse ang usa ka tao, first is that there is trust in man. Trusting in man. Ingon diri kaning phrase nga he that trusteth in man. Ato makita diri kung ang usa ka tao ibutang niya iyahang confidence, iyang pagsalig, ultimate confidence sa isig ka tao, bisan pagkatong iyang suod niya, he places himself under a curse. Yung iyang gibutang iyang kaugalingon dira sa lugar nga ginatunglo siya or itunglo siya ngano ato makita
mga igsuon nga man is limited sa iyang action, sa iyang pagunahuna, frail, luya siya, dali lang siya makapoy, and he is prone to change. Mag-usab-usab ang hunahuna, and in reality, that is true nga. Usahay, kani ato ang hunahuna karon, taod-taod, mausab na pod. Ang makita po nato di maigsuon nga nung dili ang pagsalig nato sa sa lain nga tao, kay ang kusog ug ang wisdom, it is not absolute. Most of the time, if not all, ang usa ka tao maluya. Mo nang sa Proverbs 28 verse 26, he that trusteth in his own heart is a fool, but whoso walketh wisely shall be delivered. Kung nagsalig sa iyang kaugalingong kasing-kasing, ang usa kung nagsalig sa iyang kaugalingong kasing-kasing, i-consider siya nga buang-buang. Maunang ang pagsalig sa laing tao, including trusting in our own understanding, atong emotion, or even wisdom, it is not wise. Makita diri nga man can always fail us, another person can always fail us, but as we know, God is immutable, He does not change, so God will never fail us. Makita ikaduha, second cause nganong tunglong sa katao, another false trust, iyang gibuhat iyahang nagadepende siya, he maketh flesh his arm. Pasabot ani nagadepende siya sa iyahang human power instead of resting on mga saad sa Ginoo. We lean on kanang connections, wealth, even our health, no, nagasalig ta sa tuang maayong lawas or influence. That is why in Proverbs chapter 4 verse 23, ingon diri, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. No, atong bantayan pag-ayo ato ang kasing-kasing. Okay, gikan sa atong kasing-kasing mugula ang mga lahi-lahi nga butang sa atong kinabuhi. Mo nang kung if false trust begins in the heart, then when we misplace our confidence ug ato ang pagsalig nga adira sa mga wrong sources, kung magsugod sa tong kasing-kasing ang false trust. In 2 Corinthians 1 verse 9, ingon diri, but we had sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God which raiseth the dead. No, even si Apostle Paul tudluan not to rely on himself, no, but only on God. Pakita diri ang pagka-powerful sa Ginoo, that He even raises the dead. Og ikatulo nga rason nga no matunglo ang usa ka tawo, and that is forsaking the Lord. Ingon diri, whose heart departeth from the Lord. Mao ni most dangerous consequence to turn our heart away from God. Once ang usa ka tawo mosalig na sa iyang kaugalingon, and then mo depende sa iyang mo salig sa laing tao ug mo depende sa iyang kaugalingon, ang mahitabo iyang kasing-kasing will eventually drift away, magpalayo dira sa Ginoo. Dili lang merely slip kanang ma-slide lang gamay, but na ang
mahitabo dira ang spiritual departure. Totally mawala iyang interest dira sa mga spiritual nga butang, and that would lead to divine displeasure. Of course, dili malipay ang Ginoo. Makita diri mga igsoon, we are reminded that first, ang tao gabag-o, man change or man changes. Iyang opinion, iyang loyalty, even his strength are all unstable. But God does not change. As I've said, God is an immutable God. He does not change. Malakay 3 verse 6. For I am the Lord, God said, I change not. Wala gausab iyang karakter, iyang mga saad, iyang gahom, His power, it remain forever. So, nganong mo salig man ta dito sa, nganong mo shift ato ang trust kung naatay unchanging God. Ato pong makitaan Ginoo mga igsoon nganong dili sa laing tao atong pagsalig, because God has the power to turn the hearts of man, to turn the hearts of men in our favor. In Proverbs 21 verse 1, the king's heart is in the hand of the Lord. As the rivers of water, He turneth it whithersoever He will. Ang Ginoo maka-influence sa decision. He can alter situations, just like the case of Joseph. Ug iyang pwede buhaton nga i-incline ang laing tao aron paboran ang iyahang mga anak, to favor his children. In Proverbs 16 verse 9, a man's heart deviseth his way, but the Lord directeth his path. Ato ang plano, limited, very limited, but God directs outcomes. Mao nang ato makitaan diri maigsoon na itulo ka rason nganong matunglo. There's a divine curse. First, trusting in man. Ikaduha, na ang false trust. We depend on our flesh, resources, our human strength. And last, forsaking God. Kaning spiritual abandonment, which begins in our heart. But if we trust in the Lord, dili ta niya o dili ta mabutang dira sa kaulaw, in curse. He can move the hearts of even kings for our good, for our benefit. Mo nang let us always keep our hearts, rely only on Him, ug atong i-refuse nga makigambyo sa kambyuhan nato ang divine strength for human support. Sige, atong ipadayon pud ning next sa verse 7 di sa Jeremiah 17 in our next meditation. Sige, mag-adto kita sa ato ang pagtuon sa doktrina sa grasya, the callings of God. Nana kita sa last result of God or God's effectual calling, ang malampusong pagtawag sa Dios. Again, there are two kinds of calling, the general call and the effectual call. Ug ang isa sa mga resulta mao ning ikaunom nato nga tun-an karon. Ang resulta kini maoy usa ka pagtawag ngadto sa grasya ug himayang walay katapusan. The effectual call of God is a call to grace and eternal glory. Tumakita dira sa 1 Thessalonians 2 verse 12. 1 Thessalonians chapter 2 verse 12. Nundiri ni Apostle Paul that ye would walk worthy of God who hath called you unto His kingdom and glory. Atong makita diri mga igsoon, first ingon diri that you would walk worthy of God. This speaks of our
daily conduct as believers. No, nagasturya kini sa ato ang kanang adlaw-adlaw nga conduct, pamatasan, isip nga magtotoo. No, kanang phrase nga to walk worthy does not mean nga di nagpasabot nga takos ta sa panawag sa Dios, no, that we deserve God's calling. No, it means we live in a way, no, ipakita pinaagi sa ato ang kinabuhi kung kinsa ang nagtawag kanato. It means again that we live in a way that reflects the value of the one who called us. Anong worthy dira? It means a life nga nagtupong sa pagkabalaan, no, consistent with God's holiness, iyang love, sa iyang katuyuan sa Ginoo. And then ingon diri sa the same verse, no, who hath called you. So this is the doctrinal foundation of Christian life. No, we were called by God. No, come in diri ang election. Si Paul here was not referring to the general call, kanang sama-sap kanang preaching, patawag, but this is the effectual call, no? Ang malampusong pagtawag kanang panawag or call nga adunay resulta sa kaluwasan. This call mean it changes our identity from sinners to saints, gikan sa kanang kaaway ngadto sa manununod, to be heirs. And again there is atong verse, unto his kingdom and glory, unto his kingdom and glory, no, ngadto sa iyahang gingharian og himaya. So this reveals, ipakita diri ni Paul ang destination sa ato ang pagtawag. No? Sige mo, amday oras maigsoon ato ning ipadayon sa sunod nga higayon. Daghan pati makitaan nga o makuha nga kamatuoran diri sa 1 Thessalonians 2 verse 12. But before I end this, if you are not yet sure of your salvation, the Bible says, repent, believe the gospel. No, there is no other way to go to heaven but through Jesus Christ. Munang una, naadara ang pagpangayog pasaylo, and then you trust Christ as your Lord and personal Savior. Ang kaluwasan, madawat na nato samtang buhi pa ta. Sige mga igsoon, inyong kauban karon si Attorney Lamel Atop, mag-iingon ang Diyos, magapanalangin ka natong tanan. Daghang salamat. Praise God, praise the Lord. Salamat sa maong nga mensahe sa awit. Binumayson na itong ipadayon ang atong paghisgot, pagtuon sa pulong sa Ginoo sa ato ang sermon outline. Nagbalik lagi ta ni Pastor, no? Ato nang gituyo aron nga kanon na ang dunay variations, no, na mga kalainan ni atong programa, di lamang diya sa Christian living, sa mga doctrines nga gibilin ni Christian churches, even ning paghimo na to wali, no. Kini mga hatag na tong sermon outline sa programa maigsoon. Actually ko ni siya kana na ang mga wali na kundi sa atong programa or sa pulpito, no, ako lang gi-share sa kaninyo, no. Apan sili pa din yan ato di ay meditation for today, no, karong adlaw maigsoon atong pag niya sa kapitulo 14 na, no, chapter 14 sa Proverbs, Proverbs chapter 14 onya verse 1. Yes, ingon pa din ni Solomon, every wise woman buildeth her house, but the foolish plucketh it down with her hands.
Pangyundag every wise woman, ma-remember din ako ang miya esposa. Isa pastor, ilain di si Malo, bitaw no? Nga ako kalipay ko si Ginoo, gitubag yun akong pagampo nga tagaan ko mahimong kapikas, kinabuhi, mo tabang pag-build sa mo nga family. Labos tanan sa bulhaton sa Ginoo, no? Maningon diri sa maong verse, matag maalamon daw nga babae, gatukod sa iyang panimalay. Anong inana mo na paso? Kaya na, arabay ko yung daghapong mga bahay maisong nga di tarong. Mabito na sa mga batanon nga naminaw ron, nga pag-ampog yun mo, usag yun na sa angay yung pangayoon siguro. Ikaduhan, ang unag yun is kaluwasan. Salvation good mo pinakauna butang atong pangayoon si Ginoo. So kung ikaw higalang na minor wapakas natin kaluwasan, giawhag ko ikaw gyud nga mao ginay pangayoa si Ginoo. Ano niya wa bay laing paagis kaluwasan ha, isingit ako ni kadali. Diha lang gyud kang Christ. Mo na nga ang rason nganong ga programa tanini primarily is to proclaim the gospel of our Lord Jesus Christ. That through the blood of the Lord maisoon ang sala sa tao mapasaylo. Makaangkon siya kaluwasan through Christ. Matthew 1:21 nganlan siya Jesus kay magaluwas man siya sa iyang katawan gikan sa ilang mga sala. Secondly, sa mga ulit tao akong giingon mao ni someday tagaan mo og mahimong kapikas kinabuhi nga diin tarong, no? Tarong babae. Unya sa mga babae sab makabaton mo mga tarong sa mga lalaki. Mahadlokon si Ginoo. Nabalikan sa nato ng Proverbs 14 maisoon. Every wise woman buildeth her house. No? Ang tagsa-tagsa daw ang matag maalamon daw nga babae gatukod sa iyang balay. Saan siya pagihan niya matukod iyang panimalay? Siyempre, maisoon ang iyang pagsumitar nga to si Ambana, punas tanong yun ay paghigugma nga to sa Ginoo, ikaduha pagsumitar nga to si Ambana, o pag atiman niya si iyang panimalay, mamagyan ng primary work sa asawa, mamagyan na, no? Dili man ang mangitag panginabuyan bitaw, kaya mangitag trabaho para sa pamilya, ang bana baya gyud, no? I-remind na sa Biblia sa unang Timoteo 5 versikulo 8, no? So, mo na yun na itong trabaho, kitang mga bana. If ever nga, ang bana na ay kapansanan, doon na ba'y diferensya sa panglawas, diya na mo kami ng pagtabang sa asawa. Kung matabang mga asawa sa pangitaas panginabuyan, iyag yung situit. Iyag yung tanaw nga, di siya matintal kay layo mas kanang bugawas mas balay. Pero na may mga trabaho ron mo, work at home bitaw, no? Work at home nindot na ay so ni naka pwede ra mo makatrabaho pero dili na mugawas panimalay. Ikaduha mga igsoon, no, kung trabaho man siya di niya mapasagdan, kaya di niya mapasagdan iyang primary duty which is to take care of her household. Pag-atiman siyang pamilya. So, nindot no? Proverbs 14, verse 1. Every wise woman buildeth her house. Kung dili wise pa sa may tawag ato. Kung dili wise, sa may opposite sa wise, di foolish. Naidagha mga foolish nga ba sa Biblia. Isigot sa taning wise woman, alag madugay-dugay ta rin maisoon. Kaysa may mga wise woman sa Bible ngayong nahibaluan. Wise woman sa Biblia. Ang usa sa akong nahibaluan maisoon nga wise woman kay si Maria, si Marta, isa pa, si kanadang naadiya sa Romans chapter 16. Katong asawa ni Job, pastor, wise to? Wala to, dili to siya mabutang sa foolish to siya, pero di sa ito naisigutan tong asawa ni Job. Usa pa sa mga di maayong mabay sa Biblia, si Jezebel.
Now, kini sa atakang Sarah. Alam mo tao-tao ta, ha? Si Sarah bitaw mo ison kay gisugutan lagi di wise woman. Kinsa ba si Sarah sa daang tugon? Na asawa ni Abraham. Di ba? Asawa ni Abraham sa Old Testament atong makita, no? Si Sarah ang description kang Sarah, usa ka babaeng masinugtanon, matinahuron, bisan pangadto si ambana. Tanaw ang unang Pedro Kapitulo 3. Gi-example gyud ni Peter si Sarah. Para ni sa mga asawang maminaw ron, ha? Ingon din sa basahon ako sa Cebuano nga Bible. Verse 1, ingon man usab kamong mga asawa, unang Pedro 3:1. Magpasakop kamong mga masinugtanon sa inyong kaugalingong mga bana. Aron nga kung aduna man kanila'y wala magatuos pulong, basin pa makabig sila sa walay sulti pinagi sa gawi sa ilang mga asawa. O see? Maisoon, gamiton sa Ginoo, gamiton sa Dios ang kinabuhi, no, ninyong mga asawa kung inyong mga bana palitan mga unbeliever pa, ikaw believer na ka. O pwede pod kung vice versa bitaw. Maisoon, pero sa krisang asawa sa kadali. O kung inyong mga bana raw dili pa magtotoo, pinagi sa inyong maayong paggawi. Tungod kay bahadlokon mo sa Ginoo, matinahuron mo sa pulong sa Dios. Yeah? So musabmit mo nga to sa inyong mga bana. Pero kasabot ha, nga bisag mga buhat nga daotan, ipabuhat sa inyong bana, musugot na pod mo ayaw gyud. Tasugon kasi yung bana nga day kawatan ng kanding silingan bi kay lami kay kilawin wa may sumsuman. Musugot ka. Ikaw asawa, musugot ka nga kawaton po ito nimong manok ba or kanding sa musilingan. Ayaw, yun. Mag-away mo pastor, balibari siya. Pero ang pagbalibad di mo, do it courteously pod. Pagtahod ba? Dili lang dong, ayaw na dong. Tambagan ni mo, daotan mo na dong. Ano ba? Di kay labayon ni mo sa ilabay. Labayon ni mo og kaldero. Tanawa mo isoon, Mateo arad unang Pedro 3. Ingon din his versikulo 2. Sa diha nga mapaniid nila inyong matinahuron o maputli nga kagawian. Indutan, no? Himuang nga ang pagpaanyag ninyo sa inyong kaugalingon, dili ana sa inyong dayag nga panagway. Pero di po kumusugot mo isoon nga beta si malo ang iyang masasalod lang niya kanang magpatahom siya sa gawas di na hindi po na pwede kanang magpaanyag po sa gawas pero sekondary na lang na mo ni point ni Apostle Peter say pinagis pagsalapid sa buhok pagdayan-dayan o mga alahas nga bulawan pagsulob nga habiling biste kundi anha inuon sa pagkatao ang natago sulod sa kasing-kasing pinagi sa dili madunot nga alahas sa maaghop og malinawon nga espiritu. Kaninduta pagkasulti ni Peter rin, no? Alahas nga bililhon iyamot sa tubangan sa Dios. Kaya ang mga babaeng balaan sa karaan nga naglaom sa Dios sa ingon niining pagihan na nagpaanyag sa ilang kaugalingon ug na nagpasakop nga masinugtanon sa ilang mga bana. Manin sa daang tugon, no? Grabe ilang pagka-submissive. Maingon kang Sarah nga nagmasinugtanon kang Abraham o nagtawag kaniya nga Ginoo o kamo karon mga anak ni Sarah kung kamo magtinarong o lili magpalisang sa bisan unsa maingon man usab kamo mga bana para na pala sa ato mga laki mga bana na pod mga asawa to ganiha no? Kaya mga bana na pod maingon man usab kamo mga bana siyempre magbinutan po ta alagan mga asawa ito magbinutan, magmatinahoron, apil data. Kinahanglan ipahiuyon ninyo sa kaalam ang inyong pagpuyo uban sa inyong mga asawa. So kita mga bana, ayun po na ito pagdala itong pamilya. Basta kompletan ikaw karon nga bana, nga pasagad ka, wa kay pag atiman sa iyong pamilya, tingali unyag nakadungog o rather wa kadungog masawa ron lang paghimo ka na og kuan kana bang mga ka nagpasaylo sa Ginoo unya maghimo ka commitment nga magtarong na pinagi sa grasya sa Ginoo
nga maghatag og pasidungog sa bahay ingon nga mauyod galawiton nga labaw pang mahuyang sanglit uban kanila kamo mga masig kamanunod man sa gasa nga kinabuhi aron dili mabalda ang inyong mga pagampo. So mo na no, mahalon pag-ayo ang asawa. Unya makabalda sa pagampo ng banang magpasagad, labi na yung banang mangulatas asawa. May humagkulata, matos daplin niya, magampo din, Lord, akong gikulata ni kong asawa. To bago ka sa Ginoo ng pagampo, hindi, yun. Taas-taas niya itong exposition aning Proverbio 14. Sige, maigsoon. Natani pa rin lugma. Naghapatag mga babaeng may sigutan, si Sarah, usa sa mga maayong babae nga angay sundugon. Sige, maigsoon. Atong sermon outline, or, adili sa taas ato ang kuan, kanang topic maigsoon mahitungod ning gikabiling doktrina sa Ginoo di lang sa karon sa atong sermon outline mote akong gingon gani kana patay na bilin nga pipila ka mga minuto diri sa ta sa doktrina gibilin ni Kristo diya sa iyang kaiglesiyahan no unya ikalimaning apunto maigsoon sa mga marka sa matuod nga iglesia no there are many marks of a New Testament church. Mga ilhanan ba nga kanang simbahan na iyan ni Kristo una nga sa ito'y unang marka si Kristo mo ay founder. Ikaduha ang iglesia gitukod sa itong Ginoo natukod sa tukmang panahon ni Ginoo Kristo personal ministry niya. Ikatulo natukod din sa insaktong dapit wala sa Pilipinas tukura wala po dito sa US o England hindi natukod rin po sa Roma natukod ka na dito sa Dublin, sa baybayon sa Galilea, nasud sa Israel. Ikatulong marka na ikaapat, unsa ganito, nga kinidunay walay bugto ang kasaysayan, nga gikan sa pagtukod ni Kristo hantong karon na history. That is why kita di sa church nagatuo og perpetuity of the Lord's churches. Kana bang walay bugto nga kanang kasaysayan, no? Sa iglesiyahan kasimbahan sa Ginoo. Ikalima mo ni dura ni tukmang mga doktrina. Right doctrines ang gibili ni Christ kasi siyempre si Kristo may mo'y nagtukol sa iglesia insakto ang mga doktrina ang iyang gibilin ani dili sayop nga mga doktrina tukma kay si Kristo man mo'y tagiya sa iyang mga pagtulunan. Usa sa mga doktrina ang gibili ni Christ may suon diya sa iyang kaiglesiyahan mao nga gatudlo ang Ginoo nga doon na lamay usa ka Dios. Muna kita at magtuog daghang Dios ang Dios nga matuod dili daghan usara. Buhi siya. Dili siya kanang atong isang itbitay isabit bitaw mo iso na isang at diskordiso nga atong ludhan halarag mga bulak litag mga presko nga bulak fresh flowers dili na mao dili na Dios sana pa so Dios na dili ngunana ang Ginoo sa Bible remember na ko nang giingon ni Apostol Pablo ba dito bitaw siya sa Athens sa Greece ba amo si Paul balik grabing gisoroy-soroy pag-ayo ni Apostol Paul ng Grace maisoon dito sa atin. So niya, malagyan natin sa Acts chapter 17, wa palabyan ni Pablo ang iyang namatigdan sa mga tao dito sa Athens. Kaya masimbahon sila mga Diyos. Ingon pa ni Apostol Pablo diri buhat 17, versikulo 24. Unsa ang Dios? Ang Dios nga maong nagbuhat sa kalibutan ug sa tanang butang ani-ani ni. So tanang butang binuhat na sa Dios maigsoon. Mayon nga Ginoo man siya sa langit ug sa yuta. Unsa ang Dios sigalang nga magbuhat sa langit ug sa yuta? Ginoo siya. Sa ato papa yung Ginoo diha magbubuot siya. Wala magpuyo diha sa mga templo nga binuhat sa kamot. Ni pag-aalagaran siya sa mga kamot sa tao nga daw may pagpanginahanglan pa siya sanglit siya gayud mao manggani ang nagahatag kinabuhi ginhawa sa tanang butang ngadto sa tanang mga tao siya mo'y tagiya muna nga siya may tagiya po sa atong kinabuhi ginhawa
siya po imukuha sa atong gininhawa. Munang ikaw karon higalang naminaw, pila na ba edad nimo? Akong edad, pastor, 67 na ka? Napakay tulo ka tuig. Ako ulbaan maputana. Napa may subara pa, kaya yung sa Bible, Salmo 90, versikulo 10, pwede pa man maabot o 80. Ako pasok, 77 naman ko. Napakay tulo ka tuig. Pero pwede paghapog paabtog 90. Pwede pa paabtog sa gatos. Pero wala, luya na nang sa gatos. Luya ganyan, si tinta pa, kaluya na gani, no? Mabitaw na nga, putante yun po mag-ehersisyo ta, exercise ba? No? Mag-exercise every morning. Dere, buhat 17. Verse 26, siya mao, ang Diyos, maong nagbuhat sa tanang nasod sa katauhan. Gikan sa usa ka tawo aron papuyon sa tanang dapit siyota. Tapos niya maandam ang mga gitagal nga kapanahonan. Kini bang mong bersikulohang maigsoon, kadaghang kayong punto atong makuha diri. Ang Dios daw ang nagbuhat sa tanang nasod sa katauhan. So, Russians, Ukrainians, Espanyol, Insik, Hapon, Pilipino, Amerikano, mga taga-Afrika, talang tao binuhat sa Dios. Manang di ta pwede higala mo saway sa kompletan ikaw karon, maanyag ka or pugihon, gwapuhon, di gwapuhon ra. Kung mas nakabintaha kas imong gitason o kagwapuhon nga tusuban, ayaw gyud pagtamaya. Kaya kung mutamay ta sa atong isig kaingon sa iyang kahimtang panagway bakaha, gitamay nato ang nagbuhat nini. Muna yung diriyo, siya maong nagbuhat sa tanang nasod sa katauhan gikan sa usa ka tawo. Aron papuyon sa tanang dapit sa yuta. So ang Dios po mo'y nagplastar nato. Kung naa ka nagpuyo diri sa North Cotabato, Ginoo mo'y nagbutang nimo diha. Kung diha po gagi papuyo sa Ginoo sa South Cotabato o diri sa Brad Ariel, diri sa Pampanga, Brother Kenneth, taga Sambuanga man abot man hinog kanana ang kantilan, Brad Kenneth, kaya nakasawa din hing Ross, ang Ginoo mo'y nagbuotan na. So, ang point ba, no? Siya gyud ang magbuot mo ng Dios sa Bible. Siya mo'y magbubuot. Siya mo'y nagbuot, papuyon niya ang taos tanong dapit suma siyang plano. Tapos niya maandam ang mga gitagal nga kapanahonan. So, doon nag-appointed time sa Ginoo, no? Nag-appointed time ba? Appointed time of our birth, pagkahimugso na to, asa ta magpuyo. O appointed time of our death, kamatayon sa Ginoo mo'y nagbuotan ng tanan. Iyon din Tapos di mandam ang mga gitagal nga kapanahonan o ang mga utlanan sa mga dapit nga ilang pagapuyan. Ang Diyos gapon mo'y nagbuot asa ka magpuyo. Aron sila mangita sa Dios basin pag ila siyang mahikapan o makaplagan bisan tuon nga siya dili rahalayo gikan sa matag usa kanato. Kay diha kaniya sa Dios daw kita nangabuhi og nagalihok og nagalungtad og matud pa usab gani sa iyang mga magbabalak kaysa pagkatinuod kita iyang kaliwat. Kay kaliwat man di kita sa Dios, verse 29. Dili na to paghunaon nga ang pagka-Dios may samag bulawan o sulapi o bato nga minugna sa kabatid o sa panghanduraw sa tao. Mo nang ayaw mo pagluhod-luhod anang minika mo ni dagway sa Ginoo, masukong Ginoo na. Dili pwede buhatan ng Dios og dagway. Sama nato. Dili siya pwede na ana. Masuko siya ana. Verse 30, ingon din hiyo. Ang Dios wala lamang manumbalin sa maong mga panahon sa kaburong. Apan karon siya nagasugo sa tanang mga tao bisan diin sa paghinulsol. Hinulsol gyud higal ikaw hinulsol ka na ba? If not, kung wala pa karon na panahon. Come to repentance and then trust Christ as your Lord and Savior. Ato ni palimisun ugma no te oras. Hantod ugma sa mangtakna sa mga estasyon inyong higalas kahaginan. Andres Atob Jr. manamilit magaingon ang Dios. Mga panalangin kanatong tanan. Daghang salamat.